A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 39 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga ay January 8, 2026 at yung pag-uusapan naman natin ngayong araw ay Three Voices of Satan. And so for today's devotion, ito po yung pinamagatan nating Three Temptation of Satan. And what for its concept by Pastor Russell, Adam and Eve were created by God to live in truth, joy, and obedience. They know God's word and live in a world that was very good. But the serpent spoke to Eve with words that sounded pleasing and wise. Satan did not force Eve to sin. Instead, he used three voices: the desire to see what looked good, the desire to have what felt good, and the desire to be like God. Eve listened, believed the lie, and disobeyed God. And this shows us that sin often begins with listening to the wrong voice. When God's word is questioned and replaced by desire and pride, the heart slowly moves away from God. That is why God's people must learn to listen carefully and trust God alone. Now, for our scripture reading, matatagpuan po natin ito or mababasa sa Genesis 3 verse 6. At dito po sa verse na to, Genesis 1 verse to 6, ito po yung pagkakasala ng tao. Verse 1, ito po yung kwento. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatusok. Minsan, tinatanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halaman? Ito po yung tinatanong ng serpent si Eve. Sumagot ang babae, makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bungang puno iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Verse 4, pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi yan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isipan ninyo at magiging katulad niya kayo na makakaalam kung ano ang mabuti at masama. So dito po sa verse 4 and 5, dito directly challenge ni Satan yung command ni God at gumawa siya ng pagdududa sa isipan ni Eva. Verse 6, nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin at dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. And now, para naman sa ating katuruan mula dito sa verse nito, ito po ay patungkol sa three sweet voices of Satan. Unang-una, the voice of lust of the eyes. Ito yung kinaiinggitan, pinakahahangad, at yung mga material na bagay na gustong-gusto ng mga tao. Lust of the eyes, ito yung desire sa mga nakikita natin toward other people o sa kahit anong bagay na nagki-create sa atin ng inggit o masamang hangarin sa kapwa. Either yung appearance nila, yung wealth nila, o yung influence na meron sila, nagkakaroon ka ng negative na emotion doon, katulad nga no, ng inggit. At sabi nga doon sa Genesis 3 verse 16, ito po makikita natin yung lust of the eye na naganap through Eve. When the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye. Ito po yung nakita niya yung puno, pinagmasdan niya yung puno at naaakit siya nito. Kaya't kung ikaw, makikita mong iba o napapansin mo sila through what they have at nagkakaroon ka ng inggit, that means Satan is attacking you. Not for good, hindi lang para kunin mo rin kung anong meron yon, yung taong yon, kundi para masanay kang walang contentedness doon sa kung anong meron ka. O so, sa anong binigay sa'yo ng Lord. Pangalawa sa sweet voices of Satan is the voice of lust of the flesh. Ito naman yung temptation sa ating mga katawan.
tipong hindi ka mapapakali yung ating mga sarili kung hindi masasatisfied ng mga bisyo, katulad nga ng paninigarilyo, alak o yung droga. And even yung sex outside the marriage, sex is okay, pero dapat ginagawa iyon ng legal, like marriage na, mag-asawa na kayo. Yung voice, minsan sinasabi, eto yung maririnig natin, okay lang, minsan lang naman. Minsan yung isa pa pero last na. At yung hindi ko talaga kayang iwasan, ayun yung mga voices sa isipan natin. And sa sex outside marriage, ay masasabi or maririnig natin na normal lang yon. Ayun po yung mga voices, example ng mga voices. And those are the sweet voices of Satan. Those words comfort you, validate you to do it again and again and again hanggang sa tuluyan ng mabingit ka sa mga salita ng Diyos. At pangatlo sa sweet voices of Satan is the voice of pride of life. Si Eve nagkaroon siya ng pagnanais maging marunong o magkaroon ng wisdom like God. At walang masamang maging marunong, perhaps binibigay nga yun ng Diyos. Pero kay Eve, nagdulot kasi ito ng pagdududa sa Diyos dahil sa sinabi ng serpent. So naisip niya na siguro may tinatago ang Diyos kaya ayaw ng Diyos na pakainin sila doon sa bunga ng punong iyon. At doon nga sa Genesis 3 to 3, 4 to 5, ito yung sinabi nung serpent, hindi totoong mamamatay kayo. Ito na yung inuudyokan ng serpent si Eve. Sinabi yan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isipan ninyo at magiging katulad niya kayo. At doon na pumasok yung pride of life. Parang nagkaroon na ng pagnanais si Eve na malaman kung ano yung mangyayari behind na pag kinain mo yung pinagbabawal nga na pinapakain ng Diyos. Sa kasalukuyan naman sa atin, sa henerasyon natin ngayon, pride of life, ito yung pagnanais mo na tingalain ka ng mga tao, na palakpakan ka. Ayun yung pinaka-aasam-asam ng mga tao. Again, kung may mga ganong kagustuhan ka o boses sa isipan mo, hindi yan yung gusto ng Diyos sa'yo. That voice could lead to your destruction. At etong tatlong to, yung sa katuruan natin, ito yung tatlong temptation ni Satan na ginamit niya rin kay Jesus Christ. Una, yung lust of eye, pinakitaan niya si Jesus ng karangyaan ng iba't ibang kingdoms at sinabi na ibibigay niya yon sa kanya kung sasambahin niya si Satan. Pangalawa naman, yung lust of flesh. Ito yung inutusan ni Satan si Jesus na gawing tinapay ang bato. Total, Diyos naman siya. And this time, yung time na to, panahon kasi ito nung nagpa-fasting si Jesus Christ. And the pride of life. Ito naman yung si Satan gusto niyang hamakin si Jesus Christ sa pagiging anak siya ng Diyos. And etong tatlong temptation na to, ito yung strategy ni Satan na hindi nagbabago. So be aware, alin man sa tatlong ito ay palaging ginagamit niya. And be aware na baka ginagamit niya rin through you, or to you. At para naman sa ating application, paano ba natin ito may sasabuhay? Number 1, acknowledge only the voice of God. With the help of the Holy Spirit, so always seek guidance with the Holy Spirit to recognize what is from God and what is not. Kasi not everything that was good ay mabuti nga. Not everything that was good ay from God. Again, Satan, hindi kanya bibigyan ng mga pangit or yung mga not pleasing in your eyes para akitin ka. He give you comfort hanggang sa maging tamad ka at okay ka na lang sa kung ano yung binibigay niya, yung temporary pleasure na binibigay niya sa'yo. At pangalawa, be careful with who you listen to. Hindi lahat ng kasalanan ay mula kay Satan. Hindi natin dapat sinisisi lahat kay Satan yung mga pagkakasala natin. Kasi kung ganun gagawin natin, kung siya palagi yung sisisihin natin, parang sinasabi na rin natin na wala tayong kasalanan, na malinis tayo. Again, si Satan, that he doesn't force Eve. It's Eve letting Satan voice to rule to her heart. Kumbaga, hindi naman pinwersa ni
Satan na gawin ni Eve yung pagkain nga dun sa prutas. It's the Eve fault kasi he let the Satan to rule over his heart. Bagamat marumi at makasalanan na tayo, mas pinarumi pa natin dahil sa ating mga pinakikinggan. So be careful. Yung pagkakasala natin madalas hindi mula sa diablo, kundi sa ikabuturan ng ating mga puso, doon sa ilaliman ng ating mga puso. Sabi nga ni Jesus sa New Testament doon sa Mark, hindi ang pagkain na nagpaparumi sa tao, kundi sa mga salita nito, dahil ang salitang lalabas sa kanyang bibig ay nagmumula sa kanyang puso. Kung ano yung sinasabi mo towards other, ayun yung nanggagaling sa puso mo, ayun yung nasa puso mo. At siguro, makinig ka na lang out of respect. Kung hindi man tama yung sinasabi nila, makinig ka na lang out of respect, pero hindi na para sundin kung ano yung sinasabi ng iba na alam mong hindi naman nakalulugod sa Diyos. Again, be careful kung saan ka makikinig. And pangatlo, confess early to God, to the right, to God and to the right person. Confess early to God and to your fellow believer. God, He knows your sin already, and He just waiting for you to confess it and repent for it. Wala kang may tatago sa Diyos. At kung magkasala ka man sa iyong kapwa, gaya ng galit, meron kang puot sa iyong puso, ay you should confess it too. Sabihin mo na agad. Sabi nga sa James 5 verse 16, confess your sin to one another. Or else, or otherwise, kakainin ka ng tukso na yon, no, yung puot na nasa puso mo. At ayun lamang po. Again, for application, acknowledge only the voice of God. Pangalawa, be careful with who you listen to. Suriin mo kung sino yung papakinggan mo at sino ang hindi. Pangatlo, confess early to God and to the right person. And bago tayo magtapos, nais ko lang mag-iwan ng ating pagninilay-nilayan. What temptation are you facing right now? O alin sa tatlong sweet voices ang iyong kinakaharap ngayon? At paano mo ito lalayuan? At bago tayo magtapos ay tayo muna ay manalangin. Our Father in Heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion na muli namin narinig ang iyong mga salita, Panginoon. At Panginoon, nais namin humingi ng kapatawaran na minsan ay kami nahuhulog doon sa sweet voices of Satan, Lord God. At Panginoon, patawarin niyo kami na minsan ay pinipili namin ang sarili namin mga daan kaysa sa inyo, Panginoon. At Panginoon, habang kami ay humingi ng tawad ay Panginoon, gabayan niyo kami na hindi na ito ulitin pa at ma-recognize kung ano yung voices na hindi galing sa inyo, Panginoon. At Panginoon, tulungan niyo kaming umiwas at tahakin pa, Panginoon, ang landas na mas prepare niyo para sa amin, Panginoon. Patawarin niyo kami at bigyan kami lakas na mapagtagumpayan lahat ng pagsubok na ibinibigay sa amin ng kalaban, Panginoon. At kayo na rin po nawa ang siyang dakilain ng bawat tao sa aming mga ginagawa. Panginoon, be a light to our path, Lord God. At ayun lamang po, in Jesus' name, we pray, Amen and Amen and Amen. I hope marami po tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.